Proyekto Helmo. Mapagpalang araw, Sir Seth, at sa mga kapwa kong masugid mong mga listener. Ako ulit ito, si Naning. May babahagi sana akong kwento tungkol sa kulam na nagdadalawang isip ako nung una kung ibabahagi ko pa ba o hindi. Dahil alam ko na sa probinsya namin ay may mga masugid ka rin mga tagapakinig. Pero dahil hindi ko naman babanggitin kung saang eksakto kami dito sa Luzon, sa bandang norte, ay napagpasyahan ko ring ibahagi lalo na't sobrang hindi ko po talaga in-expect nun na papasukin niya rin ang mundo ng tinatawag nating itim na mahika. Kasi sa totoo lang, nung pagtungtong ko sa college ay nagpagamot sila sa albularyo. Dumayo pa nga sila sa Pangasinan dahil wala na kaming masyadong kilalang albularyo noon. Manghihilot, oo madami, pero yung literal na nanggagamot ng kulam ay bihira lamang sa amin. Konting background lamang po sa nangyari sa kanila. Yung anak niya na sobrang close ko ay ilang linggo nang hindi makabawas. Pasintabi po sa mga kumakain. Lumulobo na rin noon ang tiyan niya. Nagpa-check up na rin sila sa doktor. Niresetahan ng pampabawas pero wala. Bumili na rin sila ng pampapahid sa basta para makabawas pero wala pa rin. Kumain na rin ng papaya pero ganun pa rin. Kaya naman lumuwas pa sila ng Pangasinan para magpagamot nun. At dun nga nakumpirmang nakulam siya. Nakilala nila ang kung sino ang kumulam sa kanya dahil ang lumabas sa tawas ay ang taga sa amin. Hindi ko na lamang din babanggitin ito dahil tiyak na malalaman agad nila kung sino ang tinutukoy ko. Lalo na at may mga na-recruit din ako mga tagapakinig mo. May kasalang naganap sa amin. Sa mga Ilocano o Ilocana dyan, alam niyo na po siguro kung kasalang Ilocano ay may pasayaw sa gabi at kinabukasan ng seremonya. Ang bahay ng ikakasal, kapitbahay namin. Kamag-anak din namin ito. Ang bahay naman ng mangko. Mangko na lamang po ang ipapangalan ko sa mangkukulam. Napagitnaan ng bahay namin at ng bahay ng ikakasal nun. At dahil nga hindi naman namin lubos sa kalain na meron pala siyang tinatago, ay doon na tumambay ang pamangkin ko para kumain. Fast forward. After ng kasal ay sumasakit na yung tiyan ng pamangkin ko. Sabi ko pa nga na pabiro, nasobrahan mong pumila sa pagkain. Hanggang sa ayon, umabot ng 1 linggo. Ganun pa rin. Masakit. Kaya hindi siya nakapasok ng 1 linggo. Pinakain pa nga namin ng papaya na doon mismo sa kapitbahay namin hiningi nun. Ipinunta ko na rin sa paggamutan. Ang sabi baka appendicitis umano. Sa findings kasi ng ihi at dugo, normal lang. Ultimong lahat ng laboratory niya, normal naman. Pinisil-pisil ng doktor yung tiyan ng pamangkin ko. Sumasakit daw talaga. Masakit din umano kapag naglalakad siya kaya ang sabi ng doktor, appendicitis. Pero nirefer kami sa malaking ospital. Yung surgeon na talaga mag-i-examine sa kanya pero pagdating doon, clear pa rin talaga, Sir Seth. Hanggang sa sumasakit ang likod ng asawa ko kaya punta kami sa regular naming pinagpapahilutan kapag sinusumpong ang lamig sa katawan. Naikwenta namin sa kanya yung nangyari sa pamangkin ko noon, na 1 linggo na mahigit na sumasakit ang tiyan. Naisip namin na baka kako kinabag. Hindi rin makabawas noon. Yun nga lang talaga ang problema. 1 linggo na siyang hindi makabawas. Ang sabi nitong pinuntahan namin ay ipunta umano doon ang pamangkin ko. Baka naman kung ano na umano yon. Kaya kinabukasan ay pumunta kami.
Sinuri siya. Nakabara nga daw yung kinain niya. Kumaga, dun sa bandang itaas ng tiyan niya, nararamdaman niya na hindi ito bumababa nun. Sinabi sa kanya nung manggagamot na balik na lamang siya kinabukasan. Yung wala pa siyang nainom o nakain nun. Kahit kape o tubig, wala dapat. Bumalik sila mama kinabukasan nun. Hindi na ako nakasama dahil abala ako. Nung umuwi sila ay tinanong ko agad kung ano ang resulta. At ang lumabas nga, kinulam nga daw siya. Nilagyan umano ng isda ang tiyan niya. Ayon sa manggagamot. Pinakain siya kaagad ng native na hilaw na mangga at malamig na tubig para mailabas niya ang nilagay na kulam. Tiisin niya umano muna dahil magiging sobrang baho nito na hindi kakayanin ng sikmura niya. At yun nga, mabaho nga daw po. Dagdag pa ng manghihilot. Itong mangko na ito ay magbibigay umano ng ulam nun. Kung hindi gulay, baka karne. Kaya ang gawin umano nila, kapag karne, iluto umano ulit. Lagyan ng gulay tapos ibalik umano sa kanya. Kung gulay naman umano ay lagyan nila ng sahog na karne at ibalik dito sa nagbigay na mangkukulam na ito. Pero dahil ayaw ni mama na baka lumala pa, hinayaan na lamang niya. Itinapon na lamang niya yung bigay ng kapitbahay hanggang sa ako naman yung sumasakit ang likod na mahapdi nun. Biglaan yon. Akala ko dahil lang sa bra kaya pumunta ako ng banyo. Tiyanek ko kung masyado bang masikip yung bra ko pero hindi naman. Kinagabihan, dahil hindi ko matiis yung sakit, gusto kong magpahilot sa likod ay pinahilot ko sa pamangkin ko, yung kinulam. Nung tinaas ko yung damit ko at tinanggal yung trap ng bra ko, napatanong kaagad yung asawa ko dahil nagpapalit siya ng damit galing trabaho ng mga oras na yon. Sabi niya, "Bakit? Anong nangyari sa likod mo?" Sinagot ko naman siya na mahapdi na masakit ka ako. Baka sabra lang. Kinabukasan ay pumunta kami ulit sa manghihilot. Pagtaas pa lamang na manghihilot sa damit ko, napatanong kaagad siya ng, "Ni, apay anya ada dita bukod mo? Nasakit ba to'y?" "Hala, ano tong nasa likod mo? Masakit ba to?" Sinagot ko naman siya na masakit na mahapdi na makate. Sinimulan niya akong hilutin ng maya-maya ay tinawag niya ang asawa ko at pinakita sa kanya na unti-unting nabubura yung X na marka sa likuran ko noon. Hinilot niya ng hinilot hanggang sa makaramdam ako ng parang nagtutubig na umaagos sa likod ko noon. Sabi niya, tubig umano ang nilagay sa likuran ko. Sabi ng manggagamot pa na ito, malapit lamang umano sa bahay namin ang may gawa nun. As in kadikit lang. May punong mangga umano sa harap ng bahay niya. Sobrang nagulat umano ang manghihilot na ito. Hindi niya lubos maisip na ang dating nagpapagamot sa albularyo ay isa na ring nambibiktima o nangkukulam nun. Ang gawin daw namin ay magtanim ng malo-malo sa harap ng bahay o gawing harang sa pagitan dahil takot umano sila sa malo-malo. Hindi ko po alam sa Tagalog kung ano ang malo-malo basta parang cactus yon. Baka isang uri nga ng cactus nun. Dahil meron ding tanim sila biyanan ko ng koro-korona. Alam na rin po siguro ng mga ibang manggagamot ang mga binabanggit ko. Yung koro-korona ay parang ube na parang mga sanga niya ay may tinik-tinik din. Simula nga nung nagtanim kami ng ganon ay bihira na siyang tumambay sa may mangga na palagi niyang ginagawa nun.
At kapag nagwawali siya ng mga dahon ng mangga na nahulog na napupunta sa boundary namin noon, winawalis niya talaga yon. Pero ngayon, hindi na. Doon kasi mismo namin tinanim yung koro-korona at yung malo-malo. Hindi na rin siya nagbibigay ng ulam na madalas niyang gawin. O dahil nakatunog na siya, dahil ikinuwento ko ito sa close cousin ko. At sabi niya kapag daw ganun na nagbibigay sila ng ulam, ay magpakulo ng tubig. Ibuhos sa binigay at pagkatapos sa itapon. Hanggang sa isang gabi, madalang man pero naabutan niyang may binigay yung mangko. Inutusan niya kagad ako na magpakulo ng tubig nun. Ibinuhos sa binigay na ulam tsaka tinapon. 2 beses niyang ginawa yun dahil 2 beses na nandito siya nagbigay sila ng ulam sa kabila. Simula noon na hindi na sila nagbibigay ng ulam. At ang masaklap pa, hindi namin alam kung konektado ba sa mangko o talagang binabangungot lamang ang pinsan ko dahil magmula daw ng ginawa niya at tinuro niya sa akin yung buhusan ng mainit na tubig yung mga binibigay nun. Kapag kalagitnaan na daw ng tulog niya, nananaginip siya na hindi umano niya maigalaw ang mga balikat at braso niya. Tapos ay may tahol umano ng tahol ng malakas na aso nila sa harap ng bahay, na para bang may tinatahulan na tao. Doon na siya nagigising sa tahol ng aso. Bale, yun yung nanggigising sa kanya. Hanggang sa naisipan niyang lagyan ng madre de cacao ang ilalim ng una niya dahil 2 gabi daw na ganon. At meron ngang paniniwala na pangontra din ito sa mga mangkukulam o sa mga masasamang panaginip. Nung naglagay na daw siya ng madre de cacao sa ilalim ng unan niya, ay naging okay na umano ito. Isa pa sa hindi kami makapaniwala ay kung bakit sobrang lakas ng apoy ng sinunog niya sa likod bahay nila, samantalang umuulan. Sinabi ko naman sa pinsan ko na baka goma. Pero napaka-imposible dahil napakalakas ng ulan pero buhay na buhay ang mga apoy na sinusunog niya. Yung sa amin kahit meron kaming sinusunog doon, basta umuulan, namamatay ka agad pero sa kanila tuloy-tuloy eh. Hindi na lamang namin muling pinag-usapan nun. Dahil iniisip namin nga, baka totoo ngang meron siyang kung anong nilalagay sa apoy para hindi mamatay. Isa rin sa nagpakumbinsi sa akin ay kung dati, kayang-kaya kang tingnan ng diretsyo. Ngayon, hindi kanya matitigan sa mata. Nakayuko pa ito. Pasensya na Sir Seth kung hindi o walang katapusan o walang ending itong ibinahagi kong kwento sa inyo. Ang karanasan kasi namin na ito ay nangyari lang sa kasalukuyan. Hello Sir Seth. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking karanasan. Ako po ulit ito, si Glenna. Ang sender ng kwentong May Pamagat na Sumpa. Nais ko pong ibahagi ang aking karanasan sa dati naming accommodation dito sa Qatar. Taong 2021 nung dumating ako dito sa Qatar bilang isang kahera sa isang malaking company. Bali ang accommodation namin ay 3 villa o malaking bahay na abot hanggang 3rd floor. Iisang kusina. Bali may Villa 1 at Villa 3. Puro babae lamang po kami. Bali pagdating ko, dinala ako sa isang villa. At doon kasama ko sa kwarto ko ang 2 kong supervisor na tawagin na lamang nating si Madam Rhea at Madam Rina. Gabi na ako nakarating sa villa. Kaya pagkatapos akong kausapin nila Madam ay pinatulog na ako dahil
maaga daw yung duty nila kinabukasan. Nagtaka ako dahil parehas nang humiga si na madam. Tapos ay nakabukas pa rin yung ilaw nun. Sa akin pa naman, hindi ako makatulog pag ganon. Bukas ang ilaw. Pinatay ko ito. Sabi ni Madam Rhea, huwag ko daw patayin ng ilaw baka dalawin umano siya ni Kalbo. Napaisip ako, sabi ko, sino si Kalbo? Sagot niya, basta. Minsan maaga ang duty ko kaya 6:00 pa lamang ng umaga. Nagigising na ako para maligo. Bali sir, sa pagbukas ng kwarto namin, banyo na. Itong banyo na ito ay bawal itong ilak dahil kahit may tao, pwede itong pumasok na makisabay maligo nun. At dahil sa hindi ako sanay na may kasabay doon, pumunta ako sa 3rd floor. May isang kwarto doon na bakante at may isang banyo. Medyo madilim ang kwarto na yun pero may liwanag pa naman dahil nag-uumaga na kaya sinarado ko na ang pinto nun. Hindi ko na nailak gawa ng wala namang kakatok doon. Nasa kalagitnaan na ako ng pagliko ko nang bigla akong napasigaw. Bigla na lamang kasi itong bumukas, Sir Seth. Kahit na may sabaw ng katawan ko ay hinila ko ang tuwalya. Tinakip ito. Lumapit ako sa pinto. Wala namang tao. Hindi naman pwede na hangin gawa ng sarado ang lahat ng bintana. Tapos sa panahon na yun ay sobrang init nun. Bago ko ito isara, narinig ko pa yung pinto na tumunog nun. Sinabi ko na lamang sa sarili ko na baka hindi ko na isara ng mabuti. Tulad nga ng sabi ko ay ayoko nang may kasabay na maligo nun. Kaya doon ulit ako sa 3rd floor na ligo. Hapon nun, yung duty ko. Kaya 11:00 ay naligo na ako nun. Dito, sinigurado kong nakasarado yon pero hindi ko pa rin nilak ang pintuan ng kwarto. Pakanta-kanta pa ako nang makarinig ako ng katok. Sinabi ko na hindi pa ako tapos. Kakapasok ko lang. May iba din kasing naliligo tulad ko doon na ayaw nang may kasabay kaya naisip ko na baka mga kasama ko yon. Binilisan ko na lamang ang pagligo ko. Nang marinig ko ang boses ng isa kong kasama. Sabi niya, makikisabay daw siya sa akin nun. Gawa ng puno lahat ng banyo sa may baba. Sabi ko naman, teka lang, tapos na ako. Nang akmang buksan ko ang pintuan, hindi ko mabuksan yon. Hindi rin naman ito nakalak. Sabi ko sa kasama ko ay buksan mo. Pero hindi niya rin mabuksan. Buti na rin at may susi na naiwan sa loob mismo, nakasaksak sa mismong pintuan. Sinubukan ko ito. Ayaw pa rin, Sir Seth. Kumbaga ayaw na ngang mabuksan sa may loob. Yung kasamaan ko naman sa labas ay hindi niya rin mabuksan. Natataranta na ako nun kaya sabi ko sa kasama ko, yung susi, ibibigay ko. Isisiksik ko sa baba ng pintuan. Kinuha niya ito. Binuksan niya yon. Pagkabukas, parang hindi ako naligo. Pawis na pawis ako. Tinanong niya ako kung bakit ako naglalak. Sabi ko, siya ba ang kumatok kanina? Sabi niya, hindi daw. Kakaakit lamang niya. Minsan ay nabanggit ko kay na Madam Rhea at Rina ang nangyari. Sabi nila, hindi lamang daw ako. May mga nakaranas pang iba ng ganon. Doon ay naikwento sa akin ni Madam Rhea kung bakit ayaw niyang patayin ang ilaw. Dahil yung nabanggit niyang kalbo, minsan ay dumadagan sa kanya. O di kaya ay nagpapapansin.
Minsan nga ay natatawa daw pag may nawawalang gamit. Sinabi niya na kinuha na naman ni Kalbo. Minsan ay naglalaba ako noon. Nakasabayan ko yung isang kasamaan ko na matagal nang nagtatrabaho din sa kumpanya na yon. Nabanggit ko yung tungkol sa CR sa may itaas. Sinabi naman niya sa akin na nakakakita daw siya doon ng 2 anino. Babae at lalaki. Mababait naman umano ito kaya nasanay na lamang siya. Hindi ko alam kung talagang mga bago ang gustong magparamdam o pakiramdaman ng mga ito. Kung sino man itong mga nilalang. Meron kasing 2 bagong dating na pangalanan na lamang nating sina Riela at May. Dahil may bakante pang kama sa room namin nila Madam, si May ang napunta sa room namin. Sa kabila naman si Riela. Minsan daw, si May lang ang naiwan kaya si Riela ay pumupunta sa room namin noon. Nagkikwentuhan daw sila ng biglang yung pang-ipit ng buhok ay binato umano sa lamesa noon. Napatingin daw sila doon. Wala namang katao-tao. Sila lang. Dahil sa takot ay nagpaalam na rin si Riela kay May na pumunta siya sa kwarto nila. Ito naman Sir Sat ay kwento sa akin ni Riela. Karanasan niya sa kwarto nila. Natutulog daw siya noon nang biglang may humawak sa paa niya. Napabalik pa siya ng bangon. Hinawi yung kurtinan na nakatakip sa higaan niya pero wala namang daw tao. Dahil sa pagpaparamdam sa kwarto na yon, nang mag-resign si Madam Rhea ay lumipat siya sa kwarto namin. May iba pang mga bagong dating Sir Sat na marami silang karanasan. Yung isa nga daw ay naguhugas ng plato ng gabi kasi yung kusina namin ay sa first floor. Tapos may salamin yon. Kaya nakikita mo yung nasa labas. Bigla umanong may dumadaan doon sa salamin na yon na mga anino. Tapos bigla na lamang nawala. Ang iba naman daw Sir Sat kung saang kwarto galing si Riela. Lahat ng bago ay nakaranas na may humahawak sa mga paa nila o kaya tumatapik sa mga paa nila noon. Kaya naman parang normal na sa amin ang ganon kapag katagalan. Importante ay hindi sila nananakit. Minsan nga kami nila Riela sa mismong kwarto namin, lalo na pag lahat ay morning duty at ako lamang ang afternoon duty noon. Pag umalis sila ay pinapatay ng ilaw, lalo na at wala na si Madam Rhea. Simula kasi nang umalis siya ay pinapatay na namin yung ilaw noon. May mga pagkakataon na bigla na lamang naming mararamdaman na may naglalakad sa tabi ng kama. Hanggang sa siguro paulit-ulit na ganun yung pakiramdam. Nagdesisyon na rin ako na lumipat ng ibang company. At sa ngayon ay maayos naman ang tinitiran ko. Wala akong nararamdaman na presensya ng kakaibang nilalang.